You know, the last time, every time I go there, I tell him, would always ask, PRD would always ask, ano na, kumusta na? Maka ano na ako, no? We cannot talk about the case. Okay. Ang sinasabi dyan ni Hanelet, tinatanong lagi ni PRRD, ano na, makalabas na ba ako? Ano na nangyari? Ano na status? Di ba sabi niya, we cannot talk about the case. So laging nagtatanong ang Pangulong Duterte, kailan siya makakalabas? Ano na nangyari? For sure, tinatanong din niya kay Inday. Sinasabi nga nila, hindi nila pwedeng pag-usapan yung kaso. Kaya limited yung kanilang information. Nakita niyo kung paano torture ang ginagawa, yung agony, yung emotional distress na dinudulot ni Kaufman sa kanyang kliyente at sa common law wife. 'Di ba? Narinig niyo sa unang part, nung 10 minutes na lang, 5 to 10 minutes, paalis na si Hanelet, matatapos na yung kanyang visit, yung first visit niya, nung una siyang dumating, narinig ni PRRD na sinuspende o kinancel ang kanyang next visitation. Kaya sabi ni Pangulong Duterte, you cannot do that. Tuloy natin. At pagkatapos ko dito, tatawagan ko ang lawyer para sa kanya mo tanungin lahat. Ganyan, always recorded yan. Recorded yan. Gusto ko nga igawin nilang Yan, sinasabi niya kay Pangulong Duterte dahil hindi nga siya makapagsalita about sa case dahil wala naman din talaga siyang alam technically sa case. Kakausapin niya, tatawagan niya yung lawyer para ang lawyer o ang counsel niya magsabi kung ano na ba ang status ng case niya. Makakaalis ba siya? May interim release ba siya? Eh wala nga eh. Hindi nga natin alam kung anong sinasabi ni Kaufman pag sila lang ni PRRD. Baka paasa lang siya. Baka paasa lang siya kay PRRD. Wala namang chance si PRRD na i-validate. Dahil mag-isa lang siya doon. Wala siyang assistant, walang tao. Hindi natin alam dahil kung sinungaling na ito si Kaufman, eh my God, pwede siyang mag-fabricate ng kasinungalingan para magkaroon ng false reassurance sa ating mahal na Pangulong Duterte. Public yung conversation eh. Wala ako doong ma-discuss about sa case because sabi ko, Mr. Kaufman, I'm not asking any paper from you. You are not talking to me about the case or any of your associates. And you accuse me of I'm talking about, ikaw ang dinidiretso ko. Ayan. Ang message na yan diretso kay Kaufman. Inaakusahan siya. Dahil yung July 19 na yan, well, inaano lang siya. Kumbaga, tina-target o binubuli lang ni Kaufman si Hanelet. Imagine mo sasabihin na hindi ka pamilya. Anong mararamdaman ni Kitty? I-acknowledge siya as common law wife. You have to know this. I hope the Duterte siblings, you're listening and it's your call. Ikaw ang dinidiretso ko. Bihira ako makausap sa mga kasama mo na nagdagdag ka na ng mga lawyers dyan. So I have nothing. Nagdagdag na siya ng lawyers. Ilan ba dati? Hindi ko alam kasi kung ilan dati. Ang napag-alaman ko, 9 na po ang abogado na humahawak kay Pangulong Duterte. Kung siya ang abogado, pero bakit ang bagal? Ano ang ginagawa ng 9 ng abogado? Pasahod lang? Yung interim release na yan? O yung unang final nilang motion to dismiss because of due to lack of jurisdiction? 50 days bago final. And now the interim release, pina-cancel muna hindi muna pina-aprobahan or binawi muna dahil kulang-kulang pa. What's the point of having 9 lawyers, Kaufman, here? Against you. So alam ko doon ka na nagalit eh. Galit ka na doon for me. I know you are protecting your practice. I don't know if you're trying to prove something. Pero kami, we are concerned about the life of this man. Yes, kinakausap niya si Kaufman. Sabi niya, Hanelet, yung concern niya ang Pangulong Duterte. Well, definitely, ma'am. Ang concern ni Kaufman, kaching-kaching, yung perang natatanggap niyang bayad sa kanya. Wala man pagmamahal kay Pangulong Duterte. Hindi nga niya kilala yung kliyente niya kung sino. Kilala niya ba kung sino si Pangulong Duterte? I mean, when I say kilala ba niya, alam ba niya kung, kaya sabi ko nga, ang meron nakakakilala dyan, kung sino si Pangulong Duterte ay si Harry Roque. Kaya na lang, kaya natin sinasabi, dahil Harry Roque is an international lawyer too. So ngayon, masyado siyang insecure kay Harry na hindi naman siya pinakikialaman dyan sa ICC case niya. Ang advice lang, at ang advice lang ni Harry, na baka pwedeng tignan natin yung domestic legal remedy, which is approved. At sinabi yan paulit-ulit yan ni Inday Sara, at sinabi din yan ni
Miss Hanelet sa amin during that time na nandoon ako, na alam ni PRRD yung tungkol dyan sa paghanap nila ng like second opinion, 'di ba? Magtanong, baka may remedy pa. It's like, pag may sakit ka, parang medyo 50-50 ka sa doktor, you ask another opinion, another doctor, na ito daw, ganyan, ganyan, ganyan. Okay, go. He is family. He is the father of my daughter. He is the father of VP, Paulo, and Baste. So, yun lang. Sabi ko nga, baliktarin natin. Ang asawa, ikaw ang nasa loob. Ano kaya ang gawain ng asawa mo? So, kinakausap niya si Saad Kaufman. Actually, sinabi niya yan directly. Yung ini-impart niya sa inyo, yung sinasabi niya sa atin, sinabi niya lahat yan kay Kaufman. Ano yung phone conversation niyo ni PRRD noong July 19 na naging dahilan kung bakit hindi ka na pinayagan bumisita? Ang sinabi niya sa akin July 19. And to tell you honestly, hindi niya ma-point out kung ano. Wala siya binigay sa akin notice. I'm supposed to receive it. And then, if he was able to hear it or napansin niya na noong July 19 pa nung phone conversation, why not call me up? Kasi nung one time na si VP na nag-violate na pinasa niya ang phone, kinuha kagad ang attention niya, di ba? So, sana nakakuha ako ng kapalit ko. Okay, stop natin dyan. So, nakita ninyo, inulit niya na naman na hindi man lang tumawag si Kaufman as counsel, as abogado, na hey, Miss Abansenia, noong July 19, may conversation kayo ni dating president, ni Mr. Duterte, okay, na nag-violate ka ng rules. So, pagbalik mo sa dahig, hindi ka na makakabisita. Kasi nga, okay, meron kang violate na rules. 'Di ba? During that conversation. Wala nga siyang notice eh. Wala nga siyang email. So definitely, ang nakikita ko dito, mga kababayan, recent lang to. Nung dumating na si Hanelet, hindi natin alam, dahil nag-scripted interview, dalawang beses nagpa-interview si Kaufman, scripted at saka isang another written scripted interview. Hindi natin alam kung kailan niya na laman yung pag-ask. Well, alam niya na actually yung tungkol sa domestic legal remedy na yan eh. So talagang sabi ko nga, vicious and vindictive itong Kaufman na ito. Kaya dapat hindi na ito talaga pinagkakatiwalaan based dito sa mga information na nakakalap natin. Tuloy natin. Di ba sila VP din? Sila VP din, di ba? Pag sa laban, ang isang na narinig ko sa kanya, bahala na miski mag-isa siya. Kaya niya nang sabihin sa ICC na na mali ang ginagawa niya for doing this to this man. Tapos yun na nga yung ini-expect na alam ni VP ako na kung sa Bisaya pa turno na ko ni karon. Tapos ngayon wala siyang bisita. You know, even after his presidency, I'm telling you, emotionally na siya. Meron na siyang depression nun. Ngayon, sabi ko nga ito sinabi ko sa kanya, sabi ko, hindi naman ako lawyer. Lahat ng tinatanong ko sa humingi ako ng opinion sa lawyer. Yun ang doon. Humingi ako ng opinion sa lawyer. So nakikita niyo talagang grabe, sobrang imagine mo supposedly ang lawyer ay magtatanggol at magbibigay ng comfort sa pamilya at assurance, not false reassurance, but assurance na ginagawa ng isang abogado ang tama para sa pamilya. Pero yung sasabihan niya to, kapamilya na you're not part of the family, something to that effect, you have to wake up, darling. Maawa ka na lang. Several times ako nag-email eh. Ang minimin niya dyan na maawa ka na lang si Kaufman po. Hindi, gusto ko lang liwanagin dyan na hindi ICC ang binibigyan ng concern o nagpapanawagan itong si Hanelet. Si Kaufman, yung abogado. Sabi ko, have mercy on the man, 80 years old. You know, you only get to... Imagine mo, mga kababayan, nagmamakaawa ang kliyente na nagbabayad kay Kaufman na have mercy. Maawa ka kay Pangulong Duterte, i-reverse mo ang visiting rights niya. Hindi kasi natin alam eh, kung may kumukumpas ba kay Kaufman, may alpot ba, may ano ba. Kasi all of a sudden, nung pumasok si Mangga, nagkaganito-ganito. Nung pumunta sa Hague, may nakausap ako actually, bago tayo mag-vlog, na concern din. Na actually, nung dumating lang yan dyan si Mangga sa Hague, nagka-leche-leche na. So,
We don't know kung ano ang agenda ni Kaufman, pero one thing na alam natin, ito, common law wife ni Pangulong Duterte, nakita ninyo, walang script, sinasabi niya sa atin kung ano ang ginawa sa kanya ng abogadong ito. Talk to him 1 hour a day, Monday to Fridays. Halika na, Not on para makuha. Sabi ko, have mercy on the man, 80 years old. You know, you only get to talk to him 1 hour a day, Monday to Fridays, not on weekends. You don't see him 23 hours a day. He can, I'm telling you, I am 110% sure na may depression na yan. Ngayon, dinideprive mo ako na mabisita siya, na may maalam niya nandito ako sa labas. Kita ninyo, sariling abogado, dinideprive para bisitahin si PRRD. Walang pamilya sa loob. Ilang oras lang ang bisita nun mismo si Kaufman. Aba, I hope napapanood to ni VP, ni Baste, ni Pulong, ng mga abogado ni Pangulong Duterte dyan sa Pilipinas. You have to decide. Alam ko naman, nag-uusap-usap kayo. But I know, naintindihan ko si Inday, very busy yan. Ang dami ring hinaharap. But I hope this interview, this information, parang ano tawag dyan? Magpagising or, to perk you up kung ano yung real deal dito. Ano nangyayari. Dinideprive mo ako na mabisita siya, at least may makausap siya na family. You know, I am telling you, he can stay in his room, he can stay sleeping for 24 hours. Kilala ko na yung tao. So, ang ibig sabihin dyan ni Miss Hanilet, na kung walang dalaw dyan, dinideprive, walang bisita Pangulong Duterte will stay sa kwarto, matulog kahit 24 hours na hindi lalabas. That's sign of depression talaga. Siguro naman kahit papaano, lahat tayo medyo nakaranas tayo ng low moments sa buhay natin na ayaw natin bumangon, gusto na natin nakahiga because we have problems or something. Nakakaawa ang PRRD.